Nang dahil umano sa selos, tinadtad ng saksak ng kanya mismong mister ang isang guro sa Las Piñas. Nangyari pa sa loob mismo ng paaralan ang karumal-dumal na krimen na ikinasawi kalaunan ng biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Nagkagulo sa loob ng isang pampublikong paaralan sa Barangay Almanza 2, Las Piñas City nitong Lunes ng umaga. Estudyante. Wala na, teacher. Teacher. Daming dugo. Tinulungan ng mga tauhan ng paaralan ang 51 anyos na guro matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanilang faculty room. Ang sospek, mismong asawa ng biktima. Kwento ng isang saksi, yung may estudyante sumisigaw, may lumabas na lalaki nga naka-red, naka-sombrero, saka may dalabag. Ngayon nakita namin may dugo dito at saka sa kamay at saka yung isa dito sa bag. Tapos yung kamay niya hindi inalis sa bag kasi ang daming dugo. Lumabas yung dalawang teacher, sabi yun hulihin nyo yan kasi nakapatay yan dito. ayon sa sospek, nagawa pa niyang maglabas-masok sa gate nitong paaralan bago ang walang habas na pananaksak niya sa kanyang asawang teacher. Alas 5 ng madaling araw, nandun na po ako. Tinatanong ko po asawa ko. Sabi, wala, ganito. Buba, taas ako, mukha akong tanga. Base sa investigasyon ng pulisya, may gwardiya na magbantay sa eskwelahan. Dahil nga itong suspect ay asawa at usually nakikita doon sa lugar, siguro nagkaroon na kumpiyansa itong guard at nisukat akalain na may masama palang balakin ito. At around 8:40 or 8:45, after the recess, bumalik na yung biktima sa faculty kung saan siya ay sinugod ng suspect. At doon na inupisahan siyang atakehin at na-witness ito ng 3 guro at isang gwardiya. Ang biktima, 37 beses inundayan ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sa pagtakas ng sospek, nakita sa CCTV na naglalakad siya sa kanto malapit sa eskwelahan. Sapul din sa CCTV ng barangay ang paikot-ikot na paglalakad ng lalaki. Gayon din ang paghabol ng ilang residente kabilang ang 2 teacher. Isang van pa ang bumangga sa sospek na nooy armado ng patalim para pigilan siyang makatakas. Dumiretso pa sa paglalakad ng sospek sa sumunod na kalsada hanggang sa dumami ang mga residenteng humabol kasunod ang mga tanod ng barangay at tuluyang naaresto ang sospek. Na-recover ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Selos ang tinitingnang ugat ng krimen. May sinasabi na meron daw ibang lalaki na itong babae. Noong May 26, 2024, ay nahuli ko po sa aking asawa na may kasamang lalaki sa mismong bahay namin. Yun din daw ang dahilan kung bakit naghiwalay silang mag-asawa. Giit ng 38 anyos na sospek. Sinalubong ko pa po siya. Ano pong sinabi ninyo? Mag-uusap tayo. Kaso, binigay lang ako ng pera. 250 po. Pamasahe ko daw. Nung tinalikuran niya ako, doon ako nag-trigger yung galit ko lahat. May inamin din ang sospek. Lasing po, tsaka nakaano lang po ng marijuana. Maharap ang sospek sa kasong parricide. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahang pinangyarihan ng insidente pero tumanggi muna silang magsalita. Matapos ang insidente, sinuspindi ang klase kahapon ng hapon at ngayong araw habang patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Partikular ang backtracking sa mga CCTV sa paaralan para matukoy kung paano malayang nakalabas-pasok ang sospek sa paaralan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.